Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin, ito ang kadiliman sa kamay ng gobyernong ito. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa maglalaban na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, unahin na po natin itong si Senate President Chis Escudero. Sabi niya po rito mga kababayan, mula po ito sa ABS-CBN News 5 hours ago. Sabi po ni Senate President Francis Escudero, urge Filipinos to shun prophets of darkness who claim that the future is black. Yan mga kababayan, no? I think may pinatatamaan po dito si Escudero mga kababayan. Escudero, huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Aba, I think pinatatamaan po dito ni Escudero, mga karibyo natin, yung statement or yung ads, no, ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Amy Marcos na itim. Ang gobyerno natin ngayon ay itim. So, wag daw tayong magpadala sa kanilang mga sinasabi. So, ano ang gusto mong paniwalaan namin? Ibabalik ko po yung tanong sa inyo. Senate President Chis Escudero. Di ba? Kung ayaw mo kaming magpadala or maniwala dito po sa propeta ng kadiliman na sinasabi mo, saan mo kami gustong maniwala? Gusto mo kaming maniwala na gumagandang ekonomiya pero naghihirap ang taong bayan? Gusto mo kaming maniwalang maraming proyekto ang ating gobyerno dahil utang tayo ng utang? Ano pang gusto mo naming paniwalaan? Gusto mo kaming maniwala na yung pag-aresto kay former President Duterte ay walang nilabag na batas? Gusto mo ba kaming maniwala doon sa mga sinasabi ng ating presidente na kabaliktaran naman ang nangyayari? Nagtatanong lang po tayo mga kababayan dito po kay Senate President Chis Escudero. Kasi ayaw niya tayong maniwala doon sa itim, no, sa kadiliman na sinasabi niya. In fact, yun po ang iwan ko lang baka kami lang po ang nakaka-experience ng medyo madilim na panggobyernohan. Kayo po ba na mga nanonood po dito sa ating munting channel mga kababayan? Saan niyo po ba gustong maniwala? Doon po ba sa political ads ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos? Or dito po kay Senate President Chis Escudero na wag daw tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman? Well, literally, hindi dapat talaga tayo magpadala kung propeta sila ng kadiliman. Pero, mga kababayan, kung yun po, kung ang propeta po ng kadiliman ang nagsasabi ng katotohanan, bakit hindi natin paniniwalaan? Di ba? Ganun lang naman yung kasimple. Kung gusto mong paniwalaan namin, yung ikaw, Senate President Chis Escudero, pakibigay naman po ng sample, no, ng mga magagandang nangyayari sa ating bansa sa panunungkulan po ni President Bongbong Marcos Jr. Baka sakaling magbago ang isip, no, ng taong bayan pag nakita po yun, no? Well, anyway, kayo na pong bahala mga karibyo natin kung ano po at saan kayo maniniwala. Dito ba kay Senator Chis Escudero or doon kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Amy Marcos? Based on facts, mga kababayan, no, may pinapakita pa silang mga ebidensya na kung saan talagang madilim, maitim po ang ating kalagayan ngayon. Okay? Alright. Ito po ang isang ebidensya mga karibyo natin na talagang maitim,
ang ating gobyerno, mga karibin natin. Ito po ay post ng Am Pilipino, no? Sabi niya po dito, lobat na si Da Junior. Lobat na nga talaga, 25% na lang eh, no? Oh, ito po mga kababayan ang comparison, no? Comparison po ng ibang presidente, mga nakaraang presidente, with the same period of their times. Pareho pong panahon, no? Ng kanilang panunungkulan. Okay. Unahin na po natin, mga kababayan, si President Bongbong Marcos Jr. March 2025. Meron lang po siyang 25%, mga kababayan. Ano ba ito? Trust rating ba ito? Tingnan natin. Approval ratings, mga karibin natin, no? Approval ratings is 25%. Samantalang, mga kababayan, si former President Duterte, March 2019, nakakuha po siya. Ito po ay may pandemic na yata dito, mga karibin natin, wala pa. I think meron na siguro dito eh. Okay. 87%. Give or take, kung may pandemic man to iwala. 87%, mga kababayan. Aquino. The late Aquino, mga kababayan. 68%, February 2013. Isipin mo yan, mga karibin natin. Mas malaki pa po ang approval ratings ni Noynoy Aquino, no? Ni late President Aquino dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Ang halos magkapantay, mga kababayan, pero lamang pa rin ng 5% si President Arroyo. April 2007, mga kababayan. Nakakuha po siya ng 30%. Ito po, Senator Chis Escudero. Ebidensya na talagang hindi maayos ang pamamahala ng ating gobyerno ngayon. Talagang itim po ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kasi kung ito ay puti, malamang naungusan pa si former President Duterte. Pero napakalabo po. Tingnan ninyo ang pagkakaiba ng porsyento. 25%, 87% yung ipinadala nila sa dahig, mga kababayan. Yung pinagkanulo nila sa ibang lahi. 87% po ang nakuha. Hindi ba sila nahihiya dyan? Alam nyo, talagang ngayon naniniwala talaga akong politically motivated ito. Gusto nilang mawala ang Duterte sa politika ng Pilipinas, mga kababayan. Hindi ba ito nakakahiya? Sana makita ito ng mga vloggers nila, no? Kung paano nila ipagtatanggol itong 25%, 87%, 68% at 30%, mga kababayan. Paano nyo ito ipagtatanggol? Hirap na ba kayo? Anyway, baka sasabihin na naman po ni Yusek Claire Castro, fake news yan. Ayaw po ng ating Pangulo ng fake news. Hindi wala tayong magagawa kung fake news ito sa kanila. Pero, sa puso at isipan ng bawat isang Pilipino, hindi po ito fake news, mga kababayan. This is based sa data po ng Pulse Asia, mga kababayan. Anong masasabi nyo ngayon? Sige, siraan nyo pa ng siraan ng Duterte. Baka sa susunod na survey, mag-negatibo na kayo. Kapag negative na ba ang tawag dito, ang approval at trust ratings ng isang Pangulo, impeachable na ba yan? Kasi wala lang nagtitiwala, mga kababayan. Negative na ang nagtitiwala. For example lang, mag-negative 25%. Kailangan pa bang i-memorize yan? Baka pwede nang gumawa ng resolution, no? Ang ating House of Representatives, no? At magkusa na silang i-impeach ang presidente. Diba? Grabe po ang mga malapit na, hindi yan imposible kasi biruin mo 25% na lang.
No, ilang years pa siya manunungkulan. Kung aabot po mga kababayan sa kanyang huling termino, baka kasi mag-negative, magkaroon po ng dahilan ng taong bayan para i-impeach na po talaga siya, mga ka-review natin. Di ba? Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto. Eto naman po, humingi ng tulong, nagpaparescue na si Espinosa, mga kababayan. Sabi po dito sa post ni Mr. Rel Tucker, same feather makes a feather duster. Ano yun? Makes a feather duster daw, mga kababayan. Ito talagang si Mr. Rel Tucker. Ito, basahin po natin to. Kasi importante rin ito baka tulungan ni Speaker Martin Romualdez at ni PBBM. Same feather nga. Okay. Kerwin Espinosa nanawagan ng tulong kay President Marcos at House Speaker Romualdez. Sabi niya po, mga kababayan, ito i-zoom in natin para makita natin ng yan. Sabi po ni Kerwin Espinosa, mga kababayan, mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na paimbestigahan talaga itong mga pulis na ito. At ang pangyayari na pamamaril sa akin dito sa lungsod ng Albuera. Lalo na kay Speaker Martin Romualdez na inaasahan namin, Sir, na patas ang iyong gobyerno, sana walang whitewash na mangyari. Halaka. Naku po, anong nangyayari dito, mga kababayan? Uy, tulungan nyo. Ano nyo to Kayo ang nagpalaya dito, kaya dapat tulungan nyo ito. Ano sa palagay nyo? Tutulungan kaya ito? Baka magkahiyaan kasi inuunahan na kasi ni Mr. Rel Tucker na same feather makes a feather duster. No? May iba naman yun. Baka kasi mahiya, hindi natulungan ito. Uy, wag kayong mahiya. No? Humihingi po ng tulong sa inyo si Kerwin Espinosa, yung proclaim, I confessed, self-confessed drug lord, mga kababayan. Humihingi po ng tulong kay President Bongbong Marcos Jr. at House Speaker. Sino kaya ang unang gagalaw dyan, mga karibyo natin? Well, abang-abangan lang po natin para malaman natin ang katotohanan sa likod po ng sinasabi ni Kerwin Espinosa, mga kababayan. Nako, sana nga tulungan, sana para magkaalaman na, mga kababayan. Tulungan nyo naman. Anong opinion nyo dyan, mga karibyo natin? Ito, last po natin pag-uusapan kasi i-share ko po ito sa inyo kasi nagagandahan ako dito Ang ganda-ganda po, di ba? Tingnan nyo naman. Fresh na fresh. Ano po ang sabi niya? Si Congresswoman Luestro sa kanya pong pangangampanya, mga kababayan. Sabi niya po, hindi naman porket nakakatanggap kayo ng AX, hindi naman porket nakakatanggap kayo ng tupad, ay hindi na kayo magtatrabaho. Ay, subukan nyo. Pag hindi kayo nautas. Nako po, mga kababayan, ano ito si Congresswoman Luistro, mga kababayan, pinagbabantaan yung ganyang mga constituent, na magtrabaho kayo. Kahit nakakatanggap kayo ng AX, ng tupad, or in other words, kahit nakakatanggap po kayo ng ayuda mula sa gobyerno, ay magtrabaho kayo. Pero mga kababayan, yan po ba ay nangyayari sa totoong buhay? Yung iba kasi talaga, whether you like it or not, mga kababayan, nag-aantay na lang talaga sila ng mga ayuda na galing sa gobyerno, mga karibyo natin. Sinanay nyo kayong nasa gobyerno, sinanay nyo po sila na maging dependent sa gobyerno. Hindi na po sila nagtatrabaho. So anong gagawin nyo? Wala kayong gagawin? Hanggang banta na lang kayo. Di ba? Hanggang utas-utas na lang kayo dyan, mga kababayan. Wala. Sanay na po sila. Sanay na po sila. Kaya, parang nasuko na kayo. Parang nakikita nyo ng hindi sustainable. No?
yung pamimigay ng ayuda. It's not a sustainable solution, no? It's not a long-term solution. It is a, ano lang yan eh, pansamantala, di ba? Oh, parang pandemic, di ba? Pansamantala. Pandemic is not, hindi yan long-term kasi pagkatapos ng pandemic, wala na ring ayuda. Yan po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi gaya ngayon, walang pandemic pero patuloy po ang ayuda mga kababayan. At it is not fair, no? Sa panahon po ni Pangulong Duterte, mga karibin natin, mamayaman ka man, hindi mapera ka man o hindi, nagtatrabaho ka man sa gobyerno o hindi, binibigyan ka ng ayuda kasi pandemic po yun. That is the purpose of ayuda. Pero ngayon mga kababayan, itong mga ayudang ito, no? Iba ang purpose. It is politically motivated, no? Kasi yung iba nakakatanggap doble-doble, triple-triple. Yung iba naman ni isang kusing hindi pa hanggang ngayon hindi pa nakakatanggap mga kababayan. So ano po ang inyong reaction diyan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin ang video ito. Ito na po. Ito, pag-usapan natin yung pagsiwalat ni Senator IP tungkol sa kanyang health condition. Sa isang virtual press conference, inamin niya na she might be experiencing post-traumatic stress disorder, PTSD. Ito po, laman ng Philippine Inquirer na balita ngayong araw na ito. So, anong dahilan? Bakit siya may PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder? So, sinearch ko sa Google, ano ba ang PTSD? Post-Traumatic Stress Disorder. Sabi ng Google, is a mental health condition that is caused by an extremely stressful or terrifying event, either by being part of it or witnessing it. Symptoms may include flashbacks, nightmares, severe anxiety, and uncontrollable thoughts about the event. So medyo delikado. So yan mga kababayan, may iniinda palang karamdaman itong si Senator Amy Marcos, mga karibin natin. No? Napaisip ako bigla nung binabasa po ni General Macanas yung about doon sa PTSD. No? Naisip ko bigla mga kababayan, if it is allowed, no? Ina-allowed ba ng ating batas na pwedeng tumakbo bilang sa isang mataas na posisyon? Ang mayroong ganitong karamdaman? Kasi ako, hindi ko alam, mga karibin natin, maaaring yung iba. Mental health, sabi, mental health, di ba? Kapag ganyan, are they qualified to run as senators, mga karibin natin? Or hindi. Kasi kung ganyan po ang kondisyon nila, mga kababayan, no? Hindi ba ito makaka-apekto? Kasi kung tayo nga, di ba? Kung tayo nga mag-apply sa isang kumpanya, kailangan wala ka talagang nararamdaman. Normal ka, di ba? Lahat sa iyo ay normal. Kasi hindi ka magiging productive kapag ikaw ay may iniindang karamdaman, mga karibin natin. Pero ngayong umamin na po si Senator Amy Marcos na mayroon po siyang ganyang iniindang karamdaman. Napaisip lang po ako, mga karibin natin, kung pwede ba yan? Is it allowed? Kasi baka mamaya, mga karibin natin, itong nararamdaman niya, itong iniinda niyang karamdaman, makaapekto. In case, mga kababayan, manalo po siya bilang senador ng ating bansa. Ano po sa tingin niyo, mga karibin natin? Ako, wala naman akong alam sa mga disqualification na yan. Pero kung ikaw mismo alam mo na mayroon ka palang karamdaman, no? Well, anyway, I think pwede, di ba? Kasi si
late Senator Miriam Santiago, di ba? Nagpapaano nga yun, nagpapa-check up pa, tapos yung debate, di ba? I think pwede po, no? Pwede po siguro kasi yun si late Senator Miriam Santiago, naoperahan pa yata yun, tapos umaten pa ng debate, no? Nagkwentuhan pa sila ni Tatay Digong noong debate na yun ng 2016 yata yun, mga kaubayan. So yan, nasagot na ang ating katanungan. Maaring pwede, talagang pwede siguro kasi yun na lang pong example natin, no? Si late Senator Miriam Santiago. Okay? Alright. Ano po ang inyong opinion, mga karibin natin, patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan